lang paglalabanan. And at this point, looking at it, pinalis agad ng A Million Gaming yung Eagle Eye 2.0. You have Mexico na binan na rin ng Psalm 3. Pero syempre, we will go into the map number 1, Black Widow, para sa kupunan ng A Million Gaming. Hindi nagkakalayo talaga yung mga map picks dito. A Million still familiar with their bout against Ubit Maniac, knowing na itong Black Widow na to yung naging alas nila doon. And for Psalm 3 naman, yung laban nila with Sibakero Esports, ito lang naman yung mapa na ginamit nilang sandata para talunin nila in a dominating fashion ang Sibakero Esports. And for Subbase, it's going to be a common ground for these two teams, knowing na Psalm 3 and A Million Gaming, both hard-hitting and aggressive teams. Psalm 3, on the other hand naman, would rely on more defensive lineups and mas magkakaroon sila ng advantage leading into the global risk, knowing na yun yung strong side talaga ng mapa, doon talaga sila magsisimula. Pero pag oras na ng labanan talaga, pag mid, yun talaga nakikita ko yung common ground ng Psalm 3 pati ng A Million Gaming kung sub-base tayo mapupunta. Pero dito muna tayo sa Black Widow, focus muna tayo dito, Aaron, focus muna tayo sa goal natin para makita kung ano nga ba ang kwentong ipapakita ng A Million pati ng Psalm 3, no? So ang scriptwriters, men, hinar ko na sila matagal na. Parang iniisip, tinatanong nila sa akin, pre, playoffs, no? So, yeah, Psalm 3 sa ating dalawa, pero nakita natin kahapon na pag nagpe-predict tayo, kung sino man yung predict natin, natatalo, baka baguhin na ngayon ng Psalm 3 ang kwento natin. Pero finally, here we go! Andito tayo sa loob ng Black Widow for our first set in the best of 3 series between Psalm 3 and A Million Gaming dito lamang sa ating round number 7 of all this happening, no? Pero yun, teka lang guys, konting step back lang muna tayo guys, no? Alamado kolekto muna tayo kasi nagkaroon tayo ng konting tech diff lang ulit, no, on the end of I think A Million Gaming. Pero rest assured guys, babalik din kaagad yan. Oh, mabilis lang rin yan. Relabi lang, check-in agad, ready agad, and pupasok na agad dun sa Black Widow. Na-point out nga natin yung mga strength and weaknesses nila. But again, in terms of the execution, napanood natin yan mga kahapon dun sa mga teams naglaro dito sa Black Widow map. Napakadaming mga baon na kanilang ibinigay. May mga pag-push sa may mid-side, may mga aggressive play na parang go for that aggressive push sa isang player. Pero syempre, nandun yung support at backup ng kanilang mga teammates. Pero syempre, papasok agad tayo with this map number 1. Malalaman natin kung something nga bang mananalo or A Million Gaming. And eto na, sure na nga tayo dito. Wala na nga pinapalampas pa ang Psalm 3 at A Million Gaming. Day number 8 of CFSPH Impact now in full effect. Dito lamang sa Black Widow. Pero teka lang na naman, A Million Gaming. Meron naman silang onting pautlot lang guys. Pero kalmahan nyo lang. Chill lang daw. Chill lang muna tayo guys. Masyado daw kasi mainit no? Parang pinapaypayan pa ata yung router na ginagamit nila, no? Pero feeling ko masyado ring mainit doon sa end ng ng Psalm 3 na pinapaypayan din lang naman nila yung keyboard nila pati yung system unit nila. Kaya guys, ako rin naiinitan din dito. Kailangan ko na ng malamig na tubig. Kaya kung di pa kayo uminom ng tubig, uminom na kayo. Kung di pa kayo kumain na ring
kayo, no? Kung wala magpapaalala sa inyo, kami na ni Aaron magsasabi na, guys, kumain kayo, hindi kami pa-full, kumain na kayo para tuloy-tuloy yung pagtutok nyo dito sa CFS PH Impact. Tama ka dyan kasi kailangan talaga nilang manood at sumuporta habang kumakain, habang kung ano yung ginagawa nyo, habang naglalabaman kayo, kung ano yan, nagluluto kayo, syempre, suportahan nyo ngayon itong dalawang teams natin or yung 6 na teams ngayon na maglalaban-laban dahil this is gonna be the last game na kanilang paglalaruan kasi syempre, matagal na pahinga o 1 week na pahinga patungo sa ating playoffs na preparation para sa ating mga top 4 teams. Pero for now, let's focus on the side of Somsy and Amelio na kung saan maganda yung pwede nilang ibigay sa atin na palabas. Or kahapon nga, napansin nga natin, yung unang series lang talaga yung naging one-sided game. At sumunod ng mga series kahapon, napaka-close fight pero 2-0 sweep. Pero ngayon kasi, Somsy and Amelio Gaming, mukhang seryoso na ngayon sila at kompleto para simulan itong round na ito. Wala nang pipigil pa, wala nang mapuputol dito, patuloy na ang laban, wala nang titingin sa likod, lahat dire-diretso lang. OB nagmamabalim na kagad dito sa mid papuntang stage at na-clear out na nga yung buong site dito. Aaron, ubos ang 3 miyembro ng Amelio Gaming, kaso nga lang may pansagot din sila Yaba para maging 3v2 na nga at papadali kahit paano sa Amelio Gaming yung magiging retake nila. Isang separation play dito from Yaba, nasa water, yung isa lang dito, nasa may B entrance. Pero ngayon, Yaba, alam na ata ni QRL na may parating na Yaba and he gets the one tap. So, 1v3 Iren, nakikita na nga doon sa window at madadali ngayon si QRL. Basagang bungo, si Iren makikipagbalakbakan dito sa mid. And now RS will get taken. Iren, my God. Somsy with a very hot start, no? Nakakagulat ang mga pangyayari. Amelio Gaming ang bilis kumilos, pero Somsy kayang tapatan. Mas mahinit pa sa hot yun yung ginagawa lang nila. Consistent pick-off with the number advantage na meron nga sila. Lamang sila doon sa naging engagement. Pero Somsy ngayon may pinaplano sila doon sa may LA. Pero syempre, Zerk na naman makakuha ng kill. At ngayon, Salvador, napapansin natin, mahina ata yung posibleng maging opensa nila dito dahil number advantage para sa side ng Amelio Gaming. What? Oy, 1v2 pero triple kill para kay OB. Opo, OB. So nga lang 1v2 na nga lang. Napakadaling mag-set up ng Amelio Gaming para sa Crossfire. Kaso nga lang OB, wala sa kanyang kaalaman ngayon ang C4 kasi apakalayo men. Hindi niya basta-basta pwedeng makuha to knowing na puging in Exor. Ang ganda ng pwesto nila dito para madali kagad. And in this double pick scenario na pwedeng gawin ng Amelio Gaming, it's going to be really nice for OB to actually try to separate muna. Or kung papabor nga ba kay OB yung timing. Yun yung mahalaga dito, yung timing ni OB. Tama ka dun. And knowing that the side of Amelio Gaming, parang hindi nila alam kung nasan yung C4. And Pugi ngayon, nakikita naman natin paano nga ba siya kukuha ng magandang play dahil pwedeng makuha agad yung information on the side of OB. But right now, double setup pick on the side of Amelio Gaming. Nandun yung casualty na makukuha nila and definitely a good round para sa side ng AL. Maganda yon para sa AL, kahit pa paano may disiplina sila. And yung full confidence nila no, na hindi umalis kagad sa LA, for sure it's a good sign for Amelio Gaming na pag may mga parating na mga ganong scenario, alam talaga nila na sagad na sagad sa takilya yung mga ganong plays and cries. Once again, we'll be finding YF. At so far, no, Amelio Gaming ang nangunguna talaga no, pagdating sa sniper matchups. Pero this might just be early to tell. Pero so far, very convincing Amelio Gaming start. There goes 2. Now down for Somsy. Si Yaba, lalaliman na naman ang kanyang pwesto dito with OB. Sa wakas, nabasa na nga ng Amelio Gaming yung pagiging aggressive ni OB. Naku po, napakahirap to. Number advantage para sa side ng AL. Pero ang mga kupunan ngayon ng SR, isa nakabantay dun sa kanilang base to negate the rotation para maiwasan yung rotation na gawin. Pero napapansin naman natin, in terms of the gunfight, mas lamang ngayon ng side ng Amelio Gaming because of the setup and yung napo-provide nila na pagko-control ngayon sa mapa. Mukhang delikado pag nag-commit agad dito ang side ng Somsy dahil pwede silang mapunish ni Iren. Tignan natin ngayon.
Uy, nice shots here by QRL and makukuha na nga nila kagad yung reposition na maganda. Bigla na lang atras ngayon sila Christ, pero madadali pa rin ni Double X as now a double kill for Somsri. Pushes the boundaries of Amelion Gaming. Bigla na lang silang umatras ngayon. Puging in Exor. Nakikipaglaro na nga dito sa under. And hindi naman sila makapwesto kagad basta-basta kasi nga malamang sa tao ngayon ang Somsri. Kailangan paghiwalay ng Amelion Gaming sila QRL dito, pati si RS. Divert the attention nga naman. Double X uunahan na kagad si Isor. And now it's going to be a 1v3. Puging making his way from stage. Kanina dito sa RS. May kita na nga rin si RS dito sa RS. And now Somsri once again a bounce back round para sa kanila. And so far, Amelion Gaming, kaya na nga nila tumapat. Pero pag oras na para mapagbarilan, Somsri ang may lamang. Tama ka dyan. Napansin nga natin doon sa may long A is nakakuha nga agad sila ng mga casualty. 3 kills is enough para doon kay Double X. Talagang double kill rin naman yung naambag niya. And as of now, a huge map control para sa side ng Somsri. Yung tatlong membro nila ay pag pumasok dun sa may A side, pwedeng isa ang makuha. Which is etong si Christ na napakadelikado ngayon nung position niya dun sa may stairway. Pero syempre, Amelion Gaming, kailangan agad nila magkaroon ng instinct paano makakapag-adjust, paano makakuha ng magandang placement sa kanilang mga position kasi mas pumapabor ngayon dahil lumalapit sa kanila yung mga players ng Amelion Gaming. Yaba, makipagbalakbakan dito pero yun na nga, matatrade din kagad ni Double X. Mas maganda pa nga, mas napabuti pa ng Somsri yung trade na naganap doon sa short. Ayun na nga, dali ngayon si Yaba, dali din si Iren and si Isor. May kita na nga si Double X. And one more kill over to Christ. This is now going to be a 3v2. Na walang bisa din bigla ang magandang trade na ginawa ni Double X no early. And they are now playing a 2v3 with 2 injured Amelion Gaming. They're now waiting for the entry. Yung kaso nga lang, hindi man lang nakapwesto kaagad si Christ para sa isang malapit na quick scope. At bigla na lang naging 2v1. Tila naging bula yung lamangang ng Amelion Gaming na parang ganun lang nawala. Ngayon, Isor, hindi niya nice maisip nasaan na ang aking mga kapatid, nasaan na ang aking mga tropa, ang aking mga kasangga. Kanina tatlo tayo, ako na lang ang natitira. 2v1, Isor. Sightseeing lang sila dito sa may short. Pati nga rin sa mid. And ngayon, bantay lang dito sa QRL. Apakalalim ng kanyang pinapwesto ngayon. Hindi niya alam kung paano isa-set up to. Medyo naguguluhan si Isor kung saan siya pwedeng pumunta. There goes the flash, early na early. Nice pick from QRL para matimingan niya habang bumabato ng flash si Isor. And Somsri with 2 consecutive rounds pushes Amelion Gaming to the wall. Good communication para dito sa side ng Somsri. Na-utilize agad nila yung kanilang mga gunfights. Knowing that the side of XX, nakakuha agad siya ng 2K dun sa may bandang gitna. And that's a good information para sa side ng Somsri. Nakukuha nila lahat ng mga gusto nilang kunin, lalong-lalo na itong short. Pero syempre, Amelion Gaming, they need to adjust, they need to gather more para maging ready sa mga trade-off. Kasi iba ngayon yung plano at diskarte na pwedeng gawin ng Somsri na magle-lean towards ngayon sila sa may B-side. Amelion Gaming with bit of a very deep position, no? Kung ikukumpara mo talaga sa mga una nilang rounds, may kita mo na lahat ang kinokobra nila is one mid and then puro site na no? Pero itong short na pinapangawakan ngayon ni Iren, na may kasama na rin naman siya, di ko lang sure kung ano yung magiging kalabasan nito kasi hindi naman ito yung optimal na pwesto para sa crossfire. Hindi makukuha kagad ni Iren yung contact doon. Kaya kailangan kahit papano may distansya pa rin sila. Kaya for sure, mas madali na lang ata yung crossfire kung saan sila manggagaling and then tsaka nila i-pick yung short. Itong Amelion Gaming. Medyo delikado ngayon yung pinagkukuha na nga nila ng pwesto. Di ko lang sure kung mababasa ng Somsri kung ano yung mas may lamang na pwesto or may mas lamang na tao sa kukunin nilang site. Isa nga lang ang nakapwesto dito pero Godbox naman yung covered dito ni Puging. Pati na rin ni Isor. Ayun na. Pero yun na nga. 2v4 against the world. Depensa ng malakas at malupit mula sa Amelion Gaming nga ba? O mas malupit ang atake ngayon ng Somsri and RS. Dinaanan lang ang Amelion Gaming doon sa kanilang stage. One more para sa Somsri. Christ na lang ang natitira.
Under 30 on the clock. Tinatrabaho pa rin at nakikipag-Milo Marathon pa rin si Kryze papuntang site. Hindi na nga pinaabot ni YF. Somsri 4-1. What a play para dito sa koponan ng Somsri. Ginanahan pa sila lalo na dun sa initiate kills on the side of RS. Pero dito naman sa may LA, etong si XX na naman ay nag-iingay. Pero Yabag with a good initiate fight. Dalawa ang mawawala sa kanila. Pero syempre, Salvatore, mapapansin mo, dadagdag pa. Make it 3 para dito sa side ng A Million Gaming. With now A Million Gaming in this 3v1, for sure QRL will now be cornered, pre. Hindi niya na makukuha yung pwesto para makuha man lang yung C4. Medyo aggressive yung pinakita ng SR. Hindi nila na-timingan din kagad kaya naiwan yung C4. Ang gagawin na nga lang dito ng A Million Gaming is bantayan at tayuan na lang yung C4 sa malayo. Kaso malayo si Aiza, pati si Yaba, pero hindi na kailangan. Kampi ko lang sarili ko. Wala akong pake sa Critico, sabi ni Puging Men. And that 3v1 was a good setup for Somsri para mag-bounce back this round. Pero Million Gaming, that was a beautiful setup from them. Kumbaga, totoo lang talaga. Nagiging totoo lang sila. Especially Yaba, na pinapakita ngayon niya yung tunay na kulay niya kung paano talaga mag-hold dun sa angle na yon. At ngayon, nakikita natin a crossfire potential na pick-off na pwede natin makita at mapatunayan nga ng Million Gaming. Katulad naman nito, AL, nakakuha ng isa on the side of QRL. Nice pick-off. A Million Gaming. Baka i-push through na nila to. But in this possession na kinukuha ni Iren, medyo malayo yung i-rotate niya, no? Pero maganda na rin kahit papano kasi sa RS siya pupunta. So may flank ngayon ang SR na hindi covered. So wala silang pang-anti-flank men. So pwedeng i-push to ngayon ng Somsri na kahit ma-clear out nila to, kailangan lang mag-buy time ng A Million Gaming para makapasok agad si Iren. And feel ko dalawa na nga yung maglalurk. Medyo delikado sa A Million Gaming. Isa lang yung makakapag-respo kumpara sa 4. So magiging 4v3 to din kagad, Aaron. Medyo alanganin ang Somsri dito. Kailangan nilang mag-strategize. Kailangan nilang gumawa ng backup plan. A good play coming here on the side of A Million Gaming. Pero yung commitment nila, pasukin at diretsuhin agad natin itong D at etong si OB papasok na nga pero mukhang siya pa ang mabibiktima. Andun na naman yung mga casualty nila pero again, etong si Puging talagang poging-pogi lang ang nagiging galaw pero sabi ni XX, ako na muna ang bida. Naku po, Kryze. Nawo-wallbang na nga pero ito na nga si Yaba. Hindi nila alam. Ito na ang kanyang pagpunta mula sa spawn hanggang sa spawn din ng Somsri. Na-cancel din nga kagad di YF para maging 1v2 na nga. And Iren with a swing. Make it the final kill. A Million Gaming, what a bounce back of a round. And it took a while, no? Bago makita ni Iren yung pagkakataon para mag-flank, sabi ni Yaba, no? Sige, ako na lang, pre. Ako na lang. And Yaba at the perfect timing para maging 2v1 na nga yun. And QRL already getting tagged doon sa likod ng smoke. Hindi niya alam na nasa short na nga. And there goes the spam. Pero makukuha pa rin ni Kryze yung kill. There goes a 2-for-1. Lamang na pa rin ngayon ng Million Gaming. Isor will get taken down by YF. Biglaan na lang magiging 3v3. Somsri with site control. Pero si YF nakabantay pa rin dito sa mid. Kailangan nga nilang matimingan sila Yaba dito para makuha na nga nila ang tamang depensa. And YF is still picking it out. Hindi ko lang sure man kung ito nga yung pinaka-optimal na pwesto ngayon ng Somsri. Kasi hindi nila iniisip yung bomba. Iniisip nila kung nasaan ang A Million Gaming, pre. Pero tala, they're making their way through window. At nakikipagbakbakan na nga si Zerg, pati na rin si Iren. Double X gets the double kill. And Yaba will be the one man standing here for A Million Gaming. XX covering the God box. Kaso nalilito nga kung nasaan. But finally, Yaba gets the kill. He has a lot of time. Gawa ng speed kit. A Million Gaming ties it up. Ayun yung pinakamaganda on the side of A Million Gaming. Alam nila kung paano didiskartihan, paano papasukin yung ganung strategy on the side of Somsri. And Somsri naman, yes, ang daming factors rin talaga na iniisip nila. Yung oras ng C4 at yung mga positioning na pwede ang pumasok ng side ng Million Gaming. But unfortunately, mas dumamang sila. Nandun yung pag-flash nga. Pero syempre, lahat ay namumuti ang screen para dito sa side ng Somsri. And paano pa nga ba sila makakabawi? Titignan na lang natin, Salvatore. Ayun na. Napapolo na nga ang
Somsri dito. Pero grabe nga naman ang palitan dito lamang sa LA. At ang Amelion Gaming na lang. Naglalurk. Tila bigla na lang nagulat ang Amelion Gaming. Hindi nila alam kung nasaan si Christ ngayon. RS, ganda ng bantay ni RS dun. And so far, Somsri with the upper hand and momentum. Sipin mo pre, yung pagtulak nila doon, hindi mo nila kaagad tinignan yung flank. Pero nakirap na nga nila kaagad yung apat, tsaka lang sila tumingin sa flank. That is good presence of mind for Somsri. And for Amelion Gaming naman, it was really nice of them to read the environment na, oh pre, makikipag 5v5 din kami dito sa LA. Pero hindi nga 5v5, naging almost 5v4 nga kasi medyo natagalan si Cry sa pag-rotate. No? Pero Somsri, they will now be defending. Makikita natin ang pag-excel nila Double X dito sa pag-anchor. And there goes Double X. Like I mentioned, finding the sniper of Amelion Gaming in this 4v. Amelion Gaming still has a good position para kunin ang short. Napakadaming kailangan tignan ngayon para sa side ng Amelion Gaming na nalaman nila na wala etong si Christ, nakuha agad ni Double X, and once etong si Double X magkaroon ng magandang pag-pop off or alam niya na talaga na mainit na yung kaya niyang ibigay dito sa laban, eh hindi mo na rin talagang masisisi na mag-overextend siya dito sa ating laban. Pero for sure, for the side of Somsri naman, in order for them to defend this, wait lang nila na pumasok sa site ang Amelion Gaming, and Amelion Gaming naman, they need to win the duel between all of the defending members. Lalong-lalo na itong si Double X dito sa may B-site dahil parang B-site ata yung kanilang posibleng maging plano. Still never know, no? Kasi Amelion Gaming, hari pa rin ng mga fake outs yan. Pwedeng i-fake out pa rin ng Amelion Gaming yung pwesto nila dito. Somsri will now be calling in the reinforcements. Si RS at si Double X lang so far nagsiset up ng crossfire dito. Pero tama nga lang ba na dalawa muna yung pinapadala nila para di malaman nila Isor yung mga pwesto ng iba. Double X kukunin ang bungo ni Pugin dito, and QRL will also fight Iren. There goes the trade so far. Lamang pa rin ang Somsri. At tila naging bula na naman ang mga kasama ni Yaba sa pag-entry. Yung apat naging isa. And now Somsri with 2 consecutive rounds. What a defense here by Double X. Ayun yung pinaka main point na itong laban na ito. Kailangan talaga nilang isipin kung paano makuha yung mga initiate kill. And now, Double X onto the middle doors. Makikita mo talaga yung patient niya na hindi agad mag-extend. Just wait for the players ng Amelion Gaming kasi yun lang rin naman talaga yung default play ng halos ng mga teams natin onto this map. Pero for sure, for the side of Amelion Gaming, pag na-penetrate agad nila tong depensa sa may A site, ayan, katulad yan, YF, nawala agad, -1. So for sure, clean up nila, fill up ang side ng Somsri dito, at may posibleng weakness point, which is the B site na napapansin na ngayon natin na isa lang yung nagbabantay. Pero mabilis lang pwedeng makapwesto kaagad si Double X dun eh. So for QRL, of course, with all the confidence men, okay na sa kanya na LA lang. Kahit nga si QRL lang mag-isa eh. Ang magiging kalaban niya lang naman dito is yung paulan ng utils ng Amelion Gaming. So dapat, feeling ko Somsri dapat nagbe-B-stack sila eh. And for Amelion Gaming, knowing na mag-isa lang din naman si QRL, kadalasan, i-util dump na lang sana nila. Para kahit paano wala man lang silang util doon sa magiging take scenario nila, kaya naman nila i-push ang Somsri palayo ng site mismo. Kung kukunin nila kaagad yung stage or yung window control. Yun at yun lang kung maganda nga ba yung separation ng utils dito. Ay na nga! Pinapaulan na nga nila dito, and I called it, Aaron! I called it! Amelion Gaming with a good attack dito sa LA. At pinabayaan na nga nila ang pini-util dump na lang nila si QRL. Tila di na siya makakita sa dami ng flashes na binato sa kanya. RS na lang natitira. And there goes RS trying to find a miracle dito sa kanyang retake scenario. And very aggressive ngayon ang Amelion Gaming sa kanyang pwesto dito sa window, and Boogie will get the headshot. Amelion Gaming, what a beautiful read sa mapa, knowing na QRL is the only one guarding LA. Okay, Somsri in this very nice spot na hinahanap ng
Amelion Gaming. For sure, Somsri will now utilize this double sniper para kalabanin si Yaba dito. And one just might start the lurk, no? Si QRL kaagad ang kukuha ng A-short. Kaso na timingan siya ni Yaba. Napakasakit, Kuya QRL. My God, Somsri. Hindi para sa kanila ang araw na to. Mukhang Amelion Gaming. Para sa kanila ang blacklist na pwestuhan. Somsri in this 5v4 could consider so many things. Pwede nilang pigilan kaagad ang Somsri dito with a potential lurk. Pero hindi, Amelion Gaming, itutulak na nga nila dito ang LA once again na sobrang libre, sobrang free. Kaso nga lang YF from B all the way to A, mula Baclaran hanggang Monumento, prepas lang si QRL. My God. Nice kill here. But now, Somsri will now be playing in the retake. There goes the smokes. Napakadaming util dump na ginagawa dito ng Amelion Gaming para mapigilan lang ang entry ng Somsri. Pero RS bantay lang dito sa sarili niyang RS din. Double X now making his way too short and nabasa din kagad ni Yaba nung umilaw yung pangalan. Tsaka binotok ang AWM. One more para sa Somsri. 2v1 and Zerk! Muntik pa nga! Oh my God! But still, Amelion Gaming, sila ang magwawagi sa duelong yun. Muntik pa nga mapunta sa Somsri. Absolutely crazy mga kaibigan. Somsri, medyo nagsastruggle sila sa pagre-retake dito ay nang lalim kaagad. Somsri, Double X and RS. Ipapanish si Pugi pati si Isor. Hindi pa nila alam kung nasaan ang mga ibang kasamahan. Pero sa tatlong nawala, tila may control na ngayon ang Somsri sa larong to. There goes YF. Will now be trying to defend the whole site. Ayun na. QRL. Now with Godbox. Ayun yung nade. Ma-push out dito kagad si QRL and YF. Patatypingan niya pa rin si Christ dito. Ayun. But there goes Somsri with once again a return na attack. At mapupunta sa Somsri ang puntos na yon after a very good defense. Ang bilis nakapag-adjust kaagad ng Somsri. Oo, kumbaga alam talaga nila kung paano gawin yung mga ganung diskarte. At ngayon napapansin mo, Somsri controlling the LA. With it, nakikita mo agad na nawala itong si Yaba. YF with an aggressive play. So parang na-punish agad nila or na-cut off agad nila yung barrier na wag kayong papasok dito sa may A-site. Ang dami pang option para dito sa side ng Amelion Gaming. Pero for now, looking at it, parang mabilis nakapag-adapt ang Somsri na, okay, B-site ngayon tayo, gawin natin na dito muna tayo tumambay. Without any information, pwede pa rin mabait out to para sa side ng Amelion Gaming. Somsri with this 5v4 could continue most of their momentum. Kasi nga, wala na si Yaba. Ang tanging magsasniper na lang para sa Amelion Gaming is si Christ. And this will be a good spot for Amelion Gaming kung sakaling may tatabla pa nga nila dito ang man advantage ng Somsri. Para hindi na maging pabor ngayon sa Somsri yung defensive anchoring nila. Medyo alanganin pero kaya namang laruin ng Somsri yung pagdi-defense dito. Knowing that there is a lot in stake in this fight. Amelion Gaming 4v5. Lot of time in the world para naman sa Amelion Gaming. Kaso nga lang YF, nakita na jaywalking si Isor sa LA. Tumba at napa si Idol. Double kill for YF. Walang makakapasok ng A. Pag nandyan si Kapitan YF. Somsri, what a defense para sa kanila. In under 35, Puging and Christ, isang milagro para sa kanila. Lumapit man lang doon sa C4, Christ na making his way through window. And ngayon dali-dali ang Somsri, backstab play by Christ para mawala si RS. Hindi niya pa lalabas ang kanyang AWM. Mas malakas nga ba ang call kaysa sa M4 pati 8K? Sabi ni QRL, hindi pa din pre. Ilabas mo ang primary mo para patas naman ang laban. Somsri with a 2-point lead entering to foundation round.
Ito na to. Makita na nga ba natin ang side ng Somsri winning this huge advantage. Pero mali ata yung pagbabasa nila dahil mga players ngayon on the side of Million Gaming ay nagsiset-up dito sa may A. So, andyan pa rin naman si Iren to have this information na okay, bait out lang natin yung mga utilities dito sa may B site. Pwede tayo mag-throw ng mga lineups. Pero for sure, pag pumasok sila dito sa may A site, kailangan pa rin nilang tignan yung nakita nating play on the side of YF. Si YF, tumatrabaho lang lagi siya. Once na makita ka niya, for sure, they have the capacity and the possible option na mapatay at makuha agad yung pick-off na kailangan nating makita. And now, ang Million Gaming, ano ang magiging plano nila? Kasi yung isa sa mga players nila, etong si Kryze, naglalakad na paunti-unti. Ayun na! Uy, no po, Nadali. wala na si YF4. Somsri finally, a good pick-off galing kay Kryze. Mapipigilan na ngayon ng Somsri yung kanilang momentum sa pagdepensa talaga. Iren, wala nang dalawang sniper ang Somsri. Kailangan na nila ngayon tumakbo at mag-rotate, men. Yun ang Achilles heel kumbaga ng Somsri, yung advantage talaga nila yung sniping at yun pa talaga ang nawala para sa SR. Nice position so far, Iren and Kryze making it look so easy. Boging with a spam over to OB, and Million Gaming still is fighting and answers back with a very aggressive round. 8-7 ngayon, napakadikit para dito sa ating unang mapa. And for sure, napakadaming factors rin talagang tignan na pwedeng pag-usapan para sa side ng Million Gaming. Yung mga comeback potentials na pwede nating makita is still a good option para sa side ng Million. Pero Somsri ngayon, may kailangan silang patunayan ngayon para sa round na ito. Kasi once napapaabot to ng 8-8 score, for sure, Million Gaming has the chance to bounce back at makuha pa itong match point natin. Pero syempre, napakalalim din ng mga pwestuhan ng mga players ngayon ng Somsri. Etong si XX and QRL doon sa may mid-side. Tignan mo. Uy, wait lang Men, iba to from Somsri Are they anticipating na mag-A short ang Million Gaming? Pero may kita sila kagad pag nag-mid doors naman ang Million. May kita nila si Double X. Though risky, pag pumalpak to, men, madadali ang Somsri. Dalawa kagad mawawala sa kanila. Shots, tinatawag na nga dito ng Million. Hindi pa ma-clear out. Double X, apaka-aggressive ng pick and may tumatalon na Deagle na hawak si Kryze. Pero lamang si Somsri pa rin doon sa trade na naganapa. 4 versus 2. 2 for 1 dito sa A short. And for Somsri, they have the utmost confidence para ipagpatuloy itong panglalason, tila ng 3 miyembro ng Somsri. Dito lamang sa A short. Iba na ngayon ang ihip ng hangin para sa mga natitirang miyembro ng Million Gaming. Sabi nila, LA na tayo. Kaso may unang tutumba sa kanilang rally. YF, makakuha ng impormasyon dito. Alam niya na kung nasaan si Aizor. Malilikuran! Di niya na alam kung paano nga ba ang gagawin ni Aizor. Makukuha niya si RS. Kaso may kasanggang kasama si RS. At ayun, si QRL in Somsri in a set point territory ngayon, Aaron. Isa sa mga delikadong play yung nangyari para sa kanilang koponan. And Somsri ngayon, in order for them to win this round, depensahan lang nila na maayos. Katulad naman dito, Double X with a full on the side of Million Gaming. And now, SR, patuloy pa rin ang pagbigay ng damage at pagprotekta sa kanilang mga sides. Pero ngayon yung B-side, parang open na open para sa side ng Million na iplanta itong C4. Okay. OB. Ang laki ng tag sa kanya. Baka ibigay na sa kanya yung AWM. Never know, man. We'll never know. Mabilis ang plan kaagad. And OB, nabaliktad niya pa nga yung pwesto niya. Siya pa yung kukuha ng patay. Kahit duguan na. Tapos ang malala pa doon, pre, popcorn pa. My God, 4v3. Health advantage.
major para naman sa Amelion. And Isor, merong pwesto dito sa 3-box. Kaso nga lang yung window, madedepensahan niya rin. YF still fighting. Magiging 2v2 na nga Amelion. Forces this situation na ngayon na pumapabor sa kanila. And Amelion Gaming gets the plant. And Somsri, wala na silang nagawa. Doon lang sila nakatambay sa labas ng site. And that is a statement sent to Somsri na meron pa kaming kayang ibuga. Ito yung mahirap sa lahat para sa side ng Somsri kasi di nila pinapasok or hindi agad sila nagko-commit dun sa mga angles na kailangan nila protektahan. But right now, ang side ng SR ngayon nag-iingay dahil dalawa ang nawala. Kryzen Yaba will fall down para sa round na ito. Pero yung tatlo pa rin ay may chance ang makabawi dun sa kanilang first 2 engagement na wala. Kasi etong si Double X, nawala na rin to para sa side ng Somsri. 9-8, Salvatore. Pero looking at it, dun na naman sa LA, magkakatapatan itong mga teams natin. SR. In this 4v3 men. Wag na lang sila pumikpit. YF, ang laki ng tag sa kanya. Pero sniper pa rin siya. Kaso yung isang pick niya, pre, pwedeng mapunish yun ng isang bala lang eh. Kaya pa rin bang magtayo ng depensa dito ng Amelion o kulang ang mga pyesa nila dito? At sira-sira na nga. Kailangan na gamitin ng Amelion Gaming. Natitirang lakas pa nila dito. Isor, makukuha si Obip. Kaso nga lang, mas mataas ang bunga at mas malakas ang kinalabasan ng double kill ni RS. Naku po, puging. Isang malupet na play para sa'yo, men. Ipakita mo, pasikatin mo pangalan mo para sa Amelion Gaming. Uunahin niya si Ares. And YF sets up the crossfire. Somsri